Magandang araw. Ako nga pala si Noel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang karanasan na hanggang ngayon sariwa pa rin sa akin. Nagtatrabaho ako sa isang factory at nakatira ako dito sa may Fairview, Quezon City. Nangungupahan ako sa isang maliit na apartment. Sa tinitiran kong ito, ako lang mag-isa kasi nasa probinsya ang aking asawa at mga anak. Ang inupahan kong apartment is mabait naman yung may-ari. Siya si Aling Tinding at meron siyang apo na nagangalang si Christine. Itong si Christine, mabait na bata. Hindi lang dahil sa mabait, maganda pa at maputi. Ito ay 14 years old, magpi-15 na siya pero 14 pa lang. Makwento ang batang ito, makwento siya. Isa sa lagi namin na pagkakwentuhan ay tungkol sa motor. Kasi gustong-gusto niya matuto magmotor pero wala kasing magtuturo sa kanya dahil dalawa lang sila ng kanyang nanay. Malayo din ang kanyang mga pinsan, so bali walang magtuturo sa kanya. Nakwentuhan nga namin na kung pwede daw ba turuan ko siya paano magmotor. At sabi ko naman, oo no, bakit hindi? Pag may free time ako, tuturuan kita. Isang gabi mga idol, habang ako ay pauwi, nakasalubong ko si Christine. Tinawag ko ito. Oy Christine, sumabay ka na sa akin, angkas ka na dito. Ayun nga idol, sumakay sa akin si Christine. Pagsakay pa lang niya idol, naramdaman ko ang kanyang katawan na dumikit sa aking likuran. Kasi itong si Christine kahit bawata at mura pa ang edad, malusog na ito. Malusog na nga ang kanyang dibdib kaya talagang hindi mo mapagkamala na ito ay 14 years old pa lang. So habang nagmamaniho ako pauwi, nagkukwentuhan kami. Ang sabi niya, gusto daw niya siya ang magdadrive. So sabi ko, pwede naman. Try natin. Kasi diyan sa unahan merong bakanting lote. Diyan sa unahan may bakanting lote. Malapad. At wala namang sasakyan doon. Pwede kita turuan doon. Pumayag naman ito. So ngayon, lumiko ako papunta sa magandang bakanting lote. Una, bumaba muna ako. Inalalayan ko siya paano bumaba. At pinakita at tinuro ko sa kanya kung ano yung mga dapat gawin sa pagmumotor. At ito nga palang si Christine mga idol. Ang suot niya ngayon is naka-spaghetti siya tapos naka-cyclings na maiksi. Dito, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatingin sa kanyang legs na maputi. Parang tinatablan ako mga idol. Dahil sa kaputihan niya at langhap na langhap ko ang pabango niya. At dito, tinuro ko na nga sa kanya kung ano yung dapat gagawin sa pagmumotor. Pero ang sabi ko, dapat sasakay muna ako. So ngayon, siya ang nasa unahan ng motor, ako naman nasa likuran niya. Ang sabi ko, siya ang maghahawak sa manibela, alalayan ko lang siya. So yun na nga mga idol, sumakay na ako, sumakay na rin siya. At alam niyo na ang posisyon nun. Siya ang nasa harapan ko, ako ang nasa likuran niya. Ang sabi ko sa kanya, okay lang ba ang ganon? Ang sagot naman niya, okay lang. Okay lang kuya, wala nang problema sa akin. Ang importante, matuto ako magmotor. So ngayon mga idol, habang nasa likuran niya ako, talagang naramdaman ko ang katawan niya. Ang ano niya na nakadikit sa ano ko. Alam niyo na yun, nakadikit siya mga idol. So ngayon, tinuro ko na sa kanya paano magpaandar. At napaandar ng motor, ang sabi ko sa kanya dahan-dahan napihitin ang silyanador. So yun nga idol, di naman siya nahirapan kasi marunong naman siya magbike, marunong na siya magbalance. So ngayon dahan-dahan. At ngayon mga idol, dahan-dahan ang pinatakbo ang motor. At hindi ko maiwasan mga idol na alam nyo na, nakakahiya mga idol kasi nararamdaman niya sigurado. At yun nga mga idol, ang sabi niya, Kuya,
ano yan? Sabi ko, flashlight yan, iha. Dumikit lang sa likuran mo. Ang sabi niya, uy, alam ko yan. Ang sabi ko, pasensya ka na, iha. Kasi lalaki ako eh. Hindi ko talaga maiiwasan yan. Ang sagot niya, okay lang yan kuya. Natutuwa nga ako kasi ibig sabihin nun, nakaka-attract pala ako ng lalaki. Ang sabi ko, oo naman, sa gandang mo yan, hindi mahalata na ikaw ay 14 years old pa lang. Sabi niya, talaga ba kuya? Sabi ko, oo. Ang ganda mo tapos ang puti pa ng legs mo. At tuwang-tuwa ito, sabi niya, kurinto pa nga niya sa akin na marami daw nagkagusto sa kanya sa school. Sa habang nagkukwentuhan kami, nagbumotor na kami nun. At yun, madali lang siyang matuto. Madali lang siyang matuto. At yun nga, sabi ko, pahinga mo na ta saglit dyan sa ano. Ang lugar nga pala yun mga idol, walang masyadong tao. Walang dumadaan doon, kami lang. At may bakanting ano doon, waiting shed. Sabi ko, doon muna tayo, upo muna. So umupo muna kami doon mga idol. At habang nandun kami, ang sabi niya sa akin, gusto niya mag-CR, gusto niyang umihi. Kasi naparami ng inom ng tubig eh. Gusto niyang umihi. Sabi ko, naku, walang CR dito. Paano yan? Aalis mo na. Sabi na, hindi na, dito na lang daw. Sabi, hindi naman daw siya sisilipan. So umihi nga siya dun sa bandang likuran ko. Mga idol, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatingin sa kanya ng pasimple. Ayun nga mga idol, nakita ko na sumasagiw-siw ang kanyang ihi. Naririnig ng tainga ko. Parang kinikiliti yung tainga ko mga idol habang naririnig ko ang pag-ihi niya. Hindi ko na talaga mapigilan idol, pinagpawisan na talaga ako. Pinagpawisan at tumigas ang hindi dapat tumigas. Habang umiihi siya, nagtatanong siya sa akin, Kuya, may asawa ka na po ba? Ang sagot ko, opo, meron. Sabi niya, siguro may anak ka na rin. Sabi ko, oo, meron. Kasing edad mo na nga eh. Sabi niya, talaga? Maganda din. Sabi ko, oo, maganda kasi babae yun eh. Sabi niya, paano ba gumawa ng bata? Nagulat ako dun sa tanong niya. Sabi ko, ano bang klaseng tanong yan, Iha? Sabi niya, hindi kasi kuya, kasi, alam mo, liberated na rin ako kuya pagdating sa ganyan. Gusto ko lang malaman sa inyo na bilang lalaki kung paano nga ba? Ano ba yan siya kuya? Pinagpawisan na ako nun mga idol. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. At doon sa pangyayaring ngayon idol, hindi ko masasabi na ito ba ay malas or swerte. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan mga idol. At wala akong magawa kundi tumambay muna kami dun sa may maliit na waiting shed, may bubong. Pero meron itong dingding. Kaya hindi kayo mababasa sa loob. Ang sabi ko, pasok na tayo dito sa loob para hindi tayo mabasa. Umuo naman siya. Ayot nga idol, wala kaming ilaw. Ang tanging ilaw lang namin is yung cellphone. At ito nga pala, takot nga pala ito sa kidlat at kulog. Ang sabi na, Kuya, natatakot ako. Takot ako sa kulog at kidlat. Sabi ko, huwag ka maglala, nandito naman ako eh. So ngayon, sabi na, dumikit siya sa akin kasi natatakot siya. At biglang tumunog ang malakas na kulog. Napayakap siya sa akin. Na nanginginig. Nanginginig siya mga idol. Kaya niyakap ko rin siya. Yung pagyakap ko sa kanya mga idol, talagang ramdam ko ang lambot ng kanyang katawan. At para itong bata na lumambitin sa akin. Lumambitin ito parang bata mga idol. Kaya wala akong magawa kundi yakapin ko siya. Niyakap ko siya ng paharap idol. Nakaupo siya ngayon dito sa hita ko. At alam niyo naman ang suot niya, maiksi. Kaya umangat ito. Nakikita ko na ang kulay ng kanyang panty. Kulay pink mga idol. Hindi ko alam na malakas ang ulan pero pinagpawisan ako, nag-iinit ako. Ano ba ang dapat kong gagawin?